Pakinig, patnubay ng magulang ay kailangan. Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Sa buhay, normal lang na magkaroon tayo ng mga sana. Sana mas ginalingan ko pa. Sana hindi ako sumuko. Sana sinunod ko ang puso ko. Sabi nga nila, parating nasa huli ang pagsisisi. Pero madalas, binibigyan tayo ng tadhana ng pangalawang pagkakataon para itama ang lahat. Para sundin ang dapat sundin. Kaya nga lang, may mga napapalampas tayong pagkakataon. Dahil na rin siguro sa takot. Takot na masaktan. Takot na magkamali. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bibian. 30 years old at mula sa Pasay City. Hindi na ako masyadong magpapakilala ha, dahil ang gusto ko lang naman ay ibahagi ang kwento ko sa inyong lahat. Nagsimula ang lahat sa mabait at mapagmahal na boyfriend ko, si Randy. Halos ilang taon din nagtagal ang relasyon namin. Hanggang sa nalaman namin na may cancer pala siya. At binigyan na ng taning ang buhay niya. Kahit ganon, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Gabi-gabi, nagdadasal ako sa Panginoon. Nagmamakaawa na sana ay dugtungan pa niya ang buhay ng lalaking tanging minamahal ng puso ko. Dr. Ipasupil, please proceed to the emergency room. Good morning, Han. Oh, bakit ikaw yun nandito? Nasaan si Aaron? Di ba siya yung magbabantay sa akin ngayon? Ito naman. Ayaw mo yata akong makita ngayon eh. Di naman. Inaalala ko lang yung trabaho mo. Ay naku, wag kang mag-alala. Nag-leave ako para dito, para alagaan ka. Han, hindi mo naman kailangan gawin yun. Ayokong huminto ang mundo mo dahil lang sa nagkasakit ako. Kung ayaw mong huminto ang mundo ko, magpalakas ka. Magpagaling ka. Dahil sa'yo lang umiikot ang buhay ko, okay? May dala akong mga prutas dito. Dapat parating healthy ang kinakain mo. Mahal naman eh. Nag-effort ka pa. Eh di ba mawawala rin naman na ako? Ay naku, Randy. Hindi pa huli ang lahat, okay? Hindi pa. Ikaw na rin ang nagsabi na gusto mo pang lumaban, di ba? O di ito ako, tinutulungan ka namin. Yun yung mga panahon na malakas pa ako. Yung alam kong may laban pa. Pero ngayon, sa mga pinaggagawa sa aking test, sa mga pinapainom sa aking gamot, wala pa rin nagbabago, di ba? Mas lalo pa nga akong humihina eh. Basta. Para sa akin, gagaling ka, okay? Gagaling ka. Han, gusto ko kapag nawala na ako, magiging masaya ka pa rin, ha? Ano ba naman yan? Makinig ka nga sa akin. Hindi ka pa mamamatay, okay? Hindi pa. Kaya pa natin yan. Ikaw pa? Ang lakas-lakas mo nga, di ba? Alam mo,
Paswerte talaga ako sa'yo. Kahit na wala na akong pakinabang sa'yo, alagayin na ako, andiyan ka pa rin. Kahit sumuko na ako, ikaw ang lumalaban para sa akin. Kasi, mahal na mahal kita. Ayokong masayang lahat ng pangarap natin. Magpapakasal pa tayo, di ba? Magkakaroon pa tayo ng 3 anak at papalakihin natin sila bilang mga mabuting tao. Tapos, kapag naging maayos na ang kinabukasan nila, tayong dalawa, magkasama pa ring tatanda. Hindi ba yun ang gusto mo? Wala na akong ibang pangarap kundi ang makasama ka hanggang huli. Pero mahal, panoon ang kalaban natin ngayon. Wala tayong magagawa kapag Diyos na ang nagdesisyon. Hanggang dito na lang talaga. Hindi. Gusto ko, lumaban ka pa. Kahit para sa akin na lang, please. Napapagod na rin kasi ako. Pagod na ako. Ayaw na kitang nakikitang nahihirapan ng dahil sa akin. Hindi ka pahirap sa akin, okay? Hindi. At kahit kailan, hindi ako mahihirapan na alagaan ka. Dahil noong mga panahong malakas ka, ako yung tinutulungan mo. Minahal mo ko ng sobra. At ngayon, ako naman ang kailangan mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako aalis sa tabi mo. Kailangan kita, Randy. Lumaban ka para sa akin, please.
mga idol. Nakikita ko naman noon kay Randy na talagang lumalaban siya. Pero lahat ng lumalaban ay napapagod din. Masakit man pero tinanggap ko yun. Napagod ng lumaban si Randy, kaya sumuko na siya. Oo, namatay din siya sa huli. At kasabay noon ay ang pagkamatay din ng puso ko. Ilang araw akong hindi makakain. Hindi ko inakala na makakaramdam ako ng ganitong katinding lungkot at sakit. Yung pakiramdam na alam mong wala nang magagawa ang mga luha mo. Pero patuloy pa rin yung pumapatak sa mga mata mo. Kahit ayaw mo nang makaramdam ng kirot, patuloy mo pa ring nararamdaman sa tuwing naaalala mo ang lahat. At nakakamatay yun mga idol. Akala ko mamamatay na ako sa sobrang sakit. Akala ko makakasama ko na si Randy sa langit. Pero parang may ibang plano ang Panginoon sa akin. Vivian, may dala akong pagkain. Halina, kumain muna tayo. Saka si Patricia. Amin pero kumakain na maayos. Kakain lang ako kapag nakita ko na ulit si Randy. Hindi naman sa wala akong pakialaman, pero kailangan na natin tanggapin na wala na talaga si Randy. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Sabi pa nga niya sabay daw kaming tatanda, pero bakit ganun? Bakit subuko siya agad? Bakit ba siya nawala? Mabait naman siyang tao eh. Mahal na mahal niya ako. Tulad nga ng sinabi niya, kapag ang Diyos ang nagdesisyon, wala tayong magagawa. Isipin na lang natin na kung hanggang ngayon kasama pa rin natin si Randy, mas lalo lang siyang mahihirapan. At least sa langit, masaya na siya. Wala na siyang nararamdamang sakit at hirap. Pero tayo naman ang pinapahirapan niya. Desisyon na lang natin yun kung tatanggapin natin ang katotohanan o hindi. Sa tingin mo ba, natutuwa si Randy na pinababayaan mo yung sarili mo? Alam mo naman na kapag nalaman niya yung mga ganyan na hindi ka kumakain sa tamang oras, baka sermon na inabot mo. Oh, yan. At least napangiti na kita. Mas masarap sa pakiramdam, di ba? Hindi ko lang kasi talaga maiwasan na malungkot kapag nahalala kong kahit anong gawin ko, hindi ko na makikita si Randy. Alam mo, naiintindihan naman kita eh. Kasi maski ako, nalulungkot ako. Alam mo namang, kami dalawa, di ba? Kami yung pinaka-close na magpinsan. Kapatid na ang turing ko sa kanya, kaya masakit din para sa akin na wala na siya. Kung masakit nga sa'yo, bakit parang okay lang yung reaction mo? Kasi wala naman akong ibang choice kundi maging okay. Kung magiging mahina pa ako ngayon, sino na lang sa atin yung magpo-comfort, di ba? Tulad ngayon, kung pareho tayo nag-iiyakan, edi parehas din tayong nagsisilakihan yung mga eye bags at bugto yung mga mata. Ay, sa totoo lang, pagod na rin akong umiyak. Pero sa tuwing iisipin ko siya, tumutulo na lang bigla yung mga luha ko eh. Alam mo kung bakit ganyan ka pa rin? Kasi kinukulong mo ang sarili mo dito sa kwarto. Ba't hindi ka lumabas? Lumanghap ng sariwang hangin. Wala ako sa mood. O pues ngayon pipilitin kita at pipilitin ang pipilitin. Magbihis ka. Lalabas tayo. Bakit? Para mag-relax. Iwan na lang natin yung pagkain kay Patricia. Sige na, magbihis ka na. Hihintayin kita sa labas. Pero... Wala nang pero-pero. Namiss kong lumabas ng bahay. Ilang linggo mo rin kasing kinulong yung sarili mo. Pati nga si Patricia, hindi na alam ang gagawin sa'yo. Parati ka na lang daw umiiyak.
Alam mo bang natakot daw siya ng isang gabi? May naririnig siyang umiiyak. Akala niya multo. Ikaw daw pala. Hindi nga raw naliligo at nagtututbrush kaya tingnan mo tuloy yung ngipin mo. Hoy, excuse me no, nagtututbrush pa rin ako no. So, Kailangan yon para goodbye sa tooth decay, unique toothpaste everyday. okay, good. Akala ko hindi na eh. Ikaw talaga. Sobrang sakit lang kasi talaga sa akin nung nangyari kay Randy. Kahit sa loob-loob ko, pinipilit kong tanggapin na hindi na siya magtatagal. Pero kumukontra yung puso ko eh. Sinabi nito na huwag akong sumuko, may pag-asa pa. Pero may mga bagay na kailangan mo sukuan para kapag dumating ka sa puntong masasaktan ka ng sobra, hindi ka naaabot dun. So, sinasabi mong mali na hindi ko sinukuan si Randy? Hindi naman sa ganun. What I mean is, yung wala na siya, don't you think it's time to move on? Hindi naman kasi porket nag-move on ka, kakalimutan mo na talaga yung lahat. Iba naman yun. Mag-move on ka para magawa mo naman bigyan ng oras yung sarili mo na walang ibang ginawa kundi ipaglaban siya. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Pero alam mo, miss na miss ko na siya. Yung mga tawa niya, mga ngiti at yung paglalambing niya. Lahat ng yun, kahit kailan, hindi ko na mararanasan. Sa mga alaala ko na lang pwedeng ulit-ulitin yun. Kaya mo yan. Minahal ka ni Randy dahil sa pagiging matapang at matatag mo. Normal lang na masaktan at umiyak. Nawalan ka ng minamahal eh. Pero sana, pagkatapos ilabas lahat ng nararamdaman mo, give yourself another chance to be happy, okay? Sa tingin ko, wala na akong ibang mahahanap pang iba tulad ni Randy. Baka nga, tumandang dalaga na ako eh. Hindi mangyayari yun sa isang babaeng tulad mo na nakakahangang magmahal. Meron at meron pa rin darating sa buhay mo yung taong magmamahal sa'yo ng totoo. Parang hindi naman. Pakiramdam ko nga, nag-iisa lang ako ngayon eh. Kung mo nga sabihin yan, anong tawag mo kay Patricia? O sa akin? Alam mo ba na bago mawala si Randy, sinabihan niya akong alagaan at bantayan ka? Talaga? Kaya ba todo effort ka ngayon? Oo alam mo na, baka multuhin niya ako kapag hindi ko siya sinunod, pero gusto rin naman talaga kitang alagaan. Ikaw pa. Mahal na mahal ka ng pinsan ko. Basta ito palagi mong tatandaan ha. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Promise? Promise. Kapag nalulungkot ka, gusto mo na makakausap o makasama sa anumang trip mo, tawagan mo lang ako. Kahit sobrang busy ko, hahanap pa rin ako ng oras para sa'yo. I will always be here for you.
Dear IFM. Mga idol, si Aaron ang naging sandalang ko simula nang namatay si Randy. Para siya ang naging lakas ko dahil naubos ang lahat ng lakas ko nang namatay ang boyfriend ko. Halos araw-araw pinupuntahan ako ni Aaron para makipagkwentuhan. Ayain kung saan-saan. Kung minsan nga, ako na lang ang tumatanggi dahil nakakapagod din talagang gumala. Nang dahil kay Aaron, unti-unti akong nakabangon sa sakit dulot ng pagkawala ni Randy. Nang dahil sa kanya, natuto ako ulit ngumiti. Tumawa, makipagpintuhan, maging masaya. Para bang nilagyan ulit ni Aaron ang kulay ng buhay ko. Aba, panay ang gala natin ngayon ah. Nag-relax lang. Huhulaan ko kung sino yung kasama mo. Si Aaron, no? Oo, nag-aya kasi siyang manood ng sine. Sakto, parehas namin hinihintay yung movie na yun, kaya nanood na kami. Pagkatapos noon, kumain kami sa labas. Palagi na kayong magkasama, ha? Naliligaw na ba yan sa'yo? Baliw! Bakit naman siya manliligaw sa akin? Eh di dahil sa mahal ka niya. Hindi pa ba obvious sa'yo yun? Ang alin? Ano ka ba naman, Vivian? Palagi na nga kayong magkasama, hindi mo pa rin napapansin na may gusto sa'yo si Aaron? Ay, magkaibigan lang kami ni Aaron. Ipinagkatiwala ako ni Randy sa kanya, kaya inaalagaan niya ako. Sige nga, kung pag-aalaga lang ang ginagawa niya sa'yo, bakit hanggang ngayon wala pa rin niyang jowa? O kahit nililigawan man lang? Hindi ba pwedeng ayaw lang niya? O baka naman hinihintay lang niya yung tamang babae para sa kanya? Tamang babae? Ikaw na nga yan eh. Ikaw na yung right girl for him. Ewan ko sa'yo, Patricia. Kung ano-ano na lang tumatakbo sa isip mo. Totoo naman kasi yung sinasabi ko. At ikaw naman, in denial ka pa rin hanggang ngayon. At bakit naman ako naging in denial? Palagi mo sa akin sinasabi na magkaibigan lang kayo ni Aaron. Pero hindi na ganun yung ikinikilos nyo. Naalala mo ba, nung nagbigay ka sa kanya ng surprise birthday party? Tapos ito pa, ng mga panahong na ospital siya dahil na-dengue siya. Hindi ka umalis sa tabi niya. Nakita ko kung paano ka magpuyat para lang maalagaan siya. At higit sa lahat, siya yung bukang bibig mo, no, kapag magkausap tayo. O diba, natahimik ka, wala kang masabi. Aminin mo na kasi, para hindi ka na mahirapan pa. Pilit sinisigaw ng puso mo kung sino na ang mahal mo ngayon pero hinaharangan ka ng isip mo na hindi mo siya mahal? Kasi hindi pwede. Pinsan siya ni Randy. Magagalit sa akin ng boyfriend ko. Correction. Ex-boyfriend, okay? Hindi na kayo ni Randy kasi wala na siya. Ano? Nakikipag-boyfriend ka sa multo? Vivian, hindi ko sinasabing kalimutan mo ng tuluyan si Randy. Ang point ko dito is, oras na para magmahal, maging masaya ka ulit. Alam mo, hindi ko alam. Mga pinagsasabi mo, hindi ko alam. Magkaibigan lang kami ni Aaron. Tapos na ang usapan. Sige, mag-deny ka pa. Kakaganda yan ng buhay mo. Magpakatotoo ka nga, Vivian. Aminin mo na sa sarili mong mahal mo na talaga si Aaron. Tama na, huwag ka nang magkunwari pa. Hassle lang yan sa buhay mo. Alam mo, kung ako sa'yo, umamin ka na lang sa kanya. Ayoko nga. Dahil ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Kung sakaling nai-inlove na nga ako sa kanya. Ayokong maramdaman ni Randy na pinagpapalit ko siya sa iba. Nararamdaman? Anong nararamdaman yung pinagsasabi mo? Wala na nga si Randy, diba? Deads na nga, oh. Ayan, andyan si Aaron. Yan ang may nararamdaman. Kaya siya dapat ang isipin mo. Aha, basta hindi pwede. Kung kinakailangan na lumayo ako para mawala to, gagawin ko.
Dear IFM. Ayokong magmahal ng iba. Ayokong ipagpalit si Randy sa buhay ko. Dahil noon pa lang, wala na akong ibang naiisip na makakasama ko habang buhay kung hindi siya. Lahat ng pangarap ko, si Randy ang kasama kong bumuo. Kaya parang hindi naman tama kung papalitan ko na lang siya bigla. Lalo na't pinsan pa niya ang unti-unting kumukuha ng pwesto niya sa buhay ko. Mga idol, nang dahil sa mga naramdaman ko, bigla akong lumayo kay Aaron. Hindi ko sinasagot ang lahat ng tawag at chat niya sa akin. Tuwing pupunta siya sa bahay, ay nagtatago ako o sinasabi ko sa kanyang hindi ako pwede. Alam ko naman na nakakaramdam siyang nilalayuan ko na siya. And believe me, hinihiling ko na sana makaramdam siya at lumayo na rin ng tuluyan. Ayoko kasi ng confrontation. Kaya naman imbis na kausapin ko si Aaron, lalayuan ko na lang nang wala nang pasabi-sabi. Kumbaga, take the hint na lang kaming dalawa. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko wala ako sa mood tumanggap ng bisita? Bakit? Teka, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Wala akong sakit. Okay lang ako. Ngayong nakita mo na ako, makakalis ka na. Teka, ano bang problema mo? Wala nga. Paano wala? Ilang linggo mo na akong iniiwasan. Lahat ng text at tawag ko, hindi mo sinasagot. Kapag pinupuntahan kita dito, palagi kang tulog o ayaw mo magpa-istorbo. Hindi ka naman ganyan dati ah. Bakit? Hindi ba pwedeng ayaw lang kitang makasama, makita? Bakit ako lang ha? Sa ibang tao naman nagpapakita ka pero pagdating sa akin todo iwas ka. Sabihin mo nga sa akin, may dapat ba akong malaman? Wala nga. Bakit ba ang kulit mo? Dahil nababaliw na ako sa kakaisip kung bakit bigla-bigla ka na lang nagbago. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para iwasan mo ko ng ganito eh. Kasi kung meron, ihihingi ako sa'yo ng tawad. Babawi ako. Umalis ka na. May gagawin pa ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Puro ka wala eh. Paano natin ito maaayos kung hindi ka nagsasalita? Gusto mong malaman ng totoo? Oo. O sige, sasabihin ko na sa'yo. Kaya kita iniiwasan dahil nararamdaman kong unti-unti na kitang minamahal. Na sa bawat pagdikit ko sa'yo, nakakalimutan ko na kung ano lang ba talaga ako dapat sa buhay mo. Ano bang akala mo? Na madali lang to para sa akin? Hindi! Kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo dahil hindi pwede. Kailangan mong pigilan. Ano ba kumaharang sa'yo para mahalin mo ako? Si Randy! Ayoko siyang masaktan. Oo, sasabihin mo sa akin na wala na siya pero nandito pa rin siya sa puso ko. Sinasabi ng isip ko na mali ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasi siya dapat ang mahal ko. Siya lang! Nangako ako sa kanya at ayokong baliin yon dahil minahal ko yung pinsan niya. Iniiwasan mo yung nararamdaman mo para sa isang taong wala na dito sa mundo? Vivian! Kumising ka naman! Patay na si Randy! Wala na siya! Tanggapin mo naman yon! Wala akong pakialam! Basta ang alam ko lang, hindi kita pwedeng mahalin. Hindi! Ano ka ba? Hindi rin ba kita pwedeng mahalin? Ano? Hindi lang ikaw ang nagpipigil. Hindi lang ikaw ang umiiwas, pati rin ako. Mahal na kita eh. Alam kong mali dahil girlfriend ka ng pinsang ko, pero bakit ko pa yun iisipin, ha? Wala na siya. Bakit kailangan ko makipagkompetensya sa isang taong patay na? Kahit anong sabihin mo, buo na ang desisyon ko. Ayaw kitang mahalin. Kaya mas mabuti kung layuan na lang natin ang isa't isa, pwede ba? Pero Vivian naman... Anong pero? Kung talagang mahal mo ko, rerespetuhin mo ang desisyon ko. Pakawalan na lang natin ang isa't isa dahil mahihirapan lang tayo. Saan, Vivian? Ha? Ito na nga eh. Binigyan na tayo ng pagkakataon para magmahalan. Gumagawa ka lang ng sarili mong hadlang. Yun na nga eh. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi pa ako handa. Ayokong magmahal ng iba. Maski ikaw pa ang tao na yun. Uulitin ko. Pakawalan mo na lang ako, please.
Dear IFM. Alam kong marami nagsasabi sa inyo na para kong ewan. Nagpapakipot, nagpapaka-hard to get. Dahil bakit ko nga ba ikukulong ang sarili ko sa alaala ni Randy? Kung naandyan naman si Aaron na handang magmahal sa akin. Pero mga idol, totoong hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang magmahal at masaktan ulit. Hindi pa ako handang umasa na meron akong happy ending. Ngunit ang totoo, maiiwan ulit mag-isa. Kahit hanggat wala pa ako sa party na yon, pinutol ko na. Sigurado ka na ba sa desisyon mong kakalimutan mo na talaga si Aaron? Wala akong choice. Wala kang choice? Paano ka magkakaroon ng choice kung wala ka namang pinipili? Mahal ko si Randy. At kapag naging kami ni Aaron, parang niloko ko na rin siya. Paano mo nga lulukuhin? Wala na si Randy. Vivian naman, maawa ka nga dun sa tao. Matagal nang namamahinga yun. Dinadamay mo pa dyan sa problema mo? Alam mo, ganito na lang. Ano pa ang isa mong dahilan kung bakit ayaw mong mahalin si Aaron? Natatakot ako? Saan ka natatakot? Na baka iwan din niya ako. Na baka kapag binigay ko sa kanya ang lahat, mangyari din ulit sa akin yun. Ayoko nang maramdaman yung maiwan. Ang hirap eh. Nakakabaliw sa sakit. Bakit? Hindi mo ba alam na isang malaking cycle ang pag-ibig? Makakakilala ka ng iba. Magmamahalan kayo. Kapag hindi meant to be, edi maghihiwalay. Mapupunta ka sa moving on stage. At kapag okay na, may darating na bago. At ganun ulit ang mangyayari. Ang kagandahan lang doon, palaging may plot twist. May surprises. Hindi mo alam kung saan at kailan mo makikilala ang totoong nakatadhana para sa'yo. Paano kung hindi si Aaron yun? Paano mo nga malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Basta, ayoko na. Hindi kami pwede. Ay, nako. Hanggang kailan ka ba magtatago sa totoo mong nararamdaman? Pero alam mo, sige. Ikaw ang bahala. Kapag yan si Aaron ay natauhan at naghanap ng iba, huwag kang magsisisi at iiyak sa harapan ko.
Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, magpapakatotoo na ako. Sobrang namimiss ko na si Aaron. May mga araw na hindi ako mapakali. Dahil gusto ko na siyang tawagan at marinig ang boses niya. May mga sandali na napapaisip ako na what if hinayaan ko ang sarili kong tuluyang mahulog kay Aaron. What if nagpakatotoo na lang ako? Pero hindi ko pa rin maiwasan ang matakot. Kaya hanggang sa mga oras na yun, hindi ko pa rin kinakausap si Aaron. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sasabihin na mahal ko siya. Kung iba naman ang mga salitang binitawan ko noon. Patricia! Vivian! Anong nangyari? Kumusta si Aaron? Vivian, bakit ngayon ka lang? Nahuli ka na! Wala na siya! Paano wala na? Paano wala na? Vivian, iniwan na tayo ni Aaron! Nagkaroon siya ng internal bleeding kaya hindi niya na kinaya. Nasaan siya? Nasa loob. Pupuntahan ko siya. Aaron? Aaron? Ano nangyari? Lasing daw siya kagabi. Tapos mabilis pa yung pagpapatakbo niya ng motor. Kaya ayan, hindi niya napansin yung paparating na truck. Napailalim siya. Bago siya bawian ng buhay. Pangalan mo yung pinabanggit niya. Hanggang sa huli, ikaw pa rin yung hinahanap niya. Aaron, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Natakot lang talaga ako. Pero ngayon, alam ko na, ikaw na talaga yung mahal ko ngayon. Pero huli na ang lahat, Vivian. Wala na siya. Bakit ba nangyayari sa akin to? Lahat na lang ng minamahal ko, iniiwan ako. Bakit? Vivian, makinig ka sa akin, ha? Makinig kang mabuti. Ano? Bakit? May huling habilin ba siya? Ano yun? Magsalita ka. Oo. Meron siyang huling habilin. Ang sabi niya, sana raw patawarin mo siya. Para saan? Dahil, isa lang tong prank! Ha? Paanong prank? Anong ibig mong sabihin? Hi! Anong nangyayari? Niloloko niyo lang ba ako? Ha, Patricia? Sorry! Ang galing ko umarte, no? Pang best actress. Hoy! Akala niyo ba magandang biro to? Hindi ba alam niyo naman na may takot ako sa mga ganito tapos gagawin yung biro? Sorry. Shucks. Nawala sa isip namin yun, na. Sorry, Vivian. Hindi niyo alam kung ano yung takot na naramdaman ko. Parang gumuho yung buong mundo ko. Lalo na sa'yo, Aaron. Naiinis ako sa'yo. Bakit kailangan mo tong gawin, ha? Alam mo ba kung ano una kong inisip? Na sana, nasabi kong mahal din kita. Na sana, pinaramdam ko sa'yong mahal kita. Na sana, hindi ako nagkunwari na hindi kita mahal dahil ang totoo, mahal na mahal kita. Besh, alam kong masama tong nagawa namin pero parang worth it din naman, diba? Ano? Worth it! Kasi finally, inamin mo na yung nararamdaman mo kay Aaron. Ay nako,
Bahala kayo dyan! Magsama kayo! Alis na ako! Oh, teka. Walang aalis sa kwarton to hanggat walang naaayos. Umalis ka nga dyan! Uuwi na ako! Sinayang niyo yung pamasahe ko papunta dito. Hindi mo kasi ako kinakausap eh. Desperado na ako makita kaya naisip ko to. Naku, buisit ka! Aray ko naman! Kunwari ka bang nasaktan? Hindi, masakit talaga. Promise. May sugat ako dito sa braso eh. Ayan oh. Eh bakit may sugat ka dyan sa braso mo? Totoo kasi yung aksidente. May lasing kasing driver talaga kagabi. Tapos nabangga siya kaya ayan, nagkaroon ng mga sugat. Pero minor injury lang naman talaga. Okay ka lang ba talaga? Nagpa-MRI ka na ba? X-ray, CT scan? Ay nako, may pagalit-galit pang nalalaman. Concerned din naman siya. O siya, sige na. Bibigyan ko muna kayo ng privacy para makapag-usap kayo. Kailangan pagbalik ko, may wedding date na ha? O, sige na, bye. So, concerned ka nga sa akin? Ewan ko sa'yo. May kasalanan ka pa sa akin ha. Hindi mo alam kung anong trauma yung binigay mo sa akin. Sorry na. Tulad nga ng sinabi ko kanina, desperado na ako makausap ka. Naisip ko na rin magpakamatay baka sakali kasing mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal mo kay Randy pero nagbago isip ko. Mamahalin pa kasi kita eh. Isa pa, ayokong sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ni Randy. Mahal na mahal kita, Vivian. Kaya maghihintay ako sa'yo. Hindi na kailangan. Wala ka nang dapat hintayin. Pero kasi, alam mo naman na... Pero na naman. Huwag ka munang sumingit. Ako muna. Hindi mo na kailangang hintayin dahil ngayon pa lang, pwede nang maging tayo. Talaga? Totoo? Na-realize ko kasi, bakit kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko kung pwede namang hindi na lang, 'di ba? Ako lang naman kasi ang gumagawa ng hadlang sa pagmamahalan nating dalawa. Alam ko naman na okay lang lahat kay Randy. Siya na nga ang nagsabi sa'yo na kung magmamahal ako ulit, ang gusto niya ay ikaw na lang. So, ibig sabihin na girlfriend na kita? Yes and no. Ha? Yes, kasi pumapayag na ako, pero no, dahil kumukulo pa rin talaga ang dugo ko sa'yo. Uy, teka. Kailangan mong bumawi sa kasalanan mo sa akin, ha? At kapag nakabawi ka na, sige, pwede na. Promise, babawi ako sa'yo. I love you. Saka ko na yan sasagutin kapag hindi na ako galit sa'yo. Okay. No problem. Dear IFM. Kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kung hindi sundin ito. Totoo pala yun mga idol. Kapag nagmahal ng totoo ang puso, sobrang hirap pigilan. Kaya sa huli, wala ka ng choice. Kung hindi, sumunod na lang. At ganyan ang ginawa ko. Pinakinggan ko ang puso ko na ang sinisigaw ay si Aaron. Naging kami sa bandang huli ni Aaron at lahat ng suporta niya sa relasyon namin. May mga nagsasabi pa nga na sigurado matutuwa raw si Randy dahil kaming dalawa ni Aaron ang nagkatuluyan. Napunta raw ako sa isang mabuti at mapagmahal na lalaki. Sabi ko, buti na lang pala bumigay ako sa huli. Buti na lang hindi ko hinayaang kainin ako ng mga what if. Buti na lang pinili ko ang pag-ibig. Kaya heto, sobrang saya ng puso ko. Dahil kahit hindi ako sigurado, pinili kong magtiwala pa rin sa bawat kwento ng pag-ibig. Mas marami pa rin ang happy ending. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Vivian.